Star FM. The best music station across the nation. Kwelang-kwela ng mga DJs. Ang galing sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM across the nation. Gora! Star FM. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 10 ng gabi. Circadas 10:31 PM ang ating Philippine Standard Time. Oy, kamusta naman tayong lahat? Happy Thursday! Ngayong gabi po, ako po muna ang inyong makakasamang yung OTG DJ. As in on the go, DJ Kimi. Kimi Gara, the Explorer. Mula po sa pagkakaroon ng, hindi naman medyo light lang na nagkasakit ng very light. Pero, syempre, no, hindi ko hahayaan na palagpasin ang muli nating pagsasama sa ating segment ngayong programa natin sa It's All For You in the Evening. Ang ating star tanong, nako, sa mga for-parent dyan. Matutuwa. Ako tuwan-tuwa na ako kanina pa kasi tuwan-tuwa lang ako. Diba? Nakakatuwang makita, magbasa ng mga komento ng mga for-parent like me. Oo, dahil lang yung DJ Kimi Gora din po ay isang for-parent din dahil marami tayong alaga sa bahay. Oo, no? Kaya naman ngayong gabi, magbabasa tayo ng mga kasagutan ng ating mga starkada na nagbahagi at hindi naging madamot sa kanilang mga experience at bakit masaya sila na meron silang mga alaga. Kaya naman, babasahin na natin yan tonight sa ating star tanong na para sa'yo, bakit masaya ang magkaroon ng alaga? O yan, unang-una nating basahin ngayong gabi ay ating starkada na sumagot. Talaga nga namang buena mano. Bakit nga kaya para sa kanya masaya ang magkaroon ng alaga? Unang-una na dyan, ang sumagot sa ating komento, sabi niya, good evening din sa'yo. Good evening, DJ Kimi Gora. Kasama sa bahay, ang mga alagang hayop tulad ng mga aso at pusa ay maaaring maging mahusay na kasama. Sila ay maaaring magbigay ng kasiyahan at kumpanya or company. Lalo na sa mga panahon na ikaw ay nag-iisa. Oy, totoo, no? Grabe sila lumigkis, kumbaga sa'yo kapag nalulungkot ka. Alam kasi nila pag nalulungkot ka eh. Sabi niya pa, emotional na suporta or emotional support. Ang mga alagang hayop ay kilala rin sa kanilang kakayahang magbigay ng emosyonal na suporta. Oy, totoo yan. Ang kanilang presensya ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress at anxiety. Oo, no? Totoo yan, Starkada. Totoong-totoo yung sinabi ng ating Starkada tungkol dun sa emotional support at binibigay ng mga alaga natin. Sunod naman, sa mga nagbigay ng kanyang komento, ay sabi niya, meron pa ulit. Ay, pangatlo sa mga sinabi niya pala, meron pa pala. Responsibilidad ang pag-aalaga ng isang pet ay nagbibigay rin ng oportunidad para matutunan ng maging nag-require o maging responsable na amo ito, no? Ito ay nagre-require ng oras, dedikasyon at pangangalaga. O, ito pa sabi niya, talagang kompletos recados, oo.
ehersisyo ang mga alagang hayop, lalo na ang mga aso ay nagbibigay ng magandang dahilan para makapag-ehersisyo. Ang paglalakad o pagtakbo kasama ang inyong aso ay mahusay o isang mahusay na paraan upang manatiling aktibo. Tama yan. Kasi grabe, no? Grabe sila tumakbo. Mas mabilis silang tumakbo sa'yo. Tas parang feeling mo kapag kasama mo sila sa labas, ikaw yung madadala. Hindi yung amoy naglolocate kung saan ba pwedeng maglakad. Sila yung nagdidesisyon. Pagmamahal at pag-aaruga. Ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng walang kondisyonal na pagmamahal. Ang kanilang wagas na pagmamahal at pagiging loyal ay maaaring magdala ng kaligayahan sa buhay ng isang tao. Ngunit, ito pa may ngunit ba? Ngunit mahalaga rin na tandaan ang pagkakaroon ng alaga ay isang malaking responsibilidad at hindi ito dapat gawin ng walang sapat na pag-iisip at paghahanda. God bless you all, Star Kada. Oo, no? Tama lahat ng sinabi niya. Walang bahid ng mali. Sunod naman, maraming salamat sa iyong kasagutan. Sunod, sa mga sumagot sa ating start, good evening din po sa'yo. Good evening, DJ Kimigora. Masaya kasi nalilibang ka at tinuturuan ka pa maging responsableng tao. Kasi nga naman, yung mga alaga nating aso, pusa, sila yung tututukan talaga din natin. Kumbaga, kung minsan nga para natin mga baby yung mga yan, no? Hindi ka nagkaanak, pero may mga alaga kang aso at pusa. Sila yung magiging baby mo talaga. Opo, no? Parang tuturuan ka talaga nila maging responsableng tao. Yung on time mo silang papakainin. Yung kailan mo sila papaliguan. So talagang natitrain ka on how to be responsible enough to have pets. Okay, next naman sa sumagot, sabi niya, para maibsan ang pagod ko sa maghapon. Naaalala ko noong college days ko, laging nakaabang ang fur baby ko sa tapat ng pintuan ng bahay namin. Hi, those were the days. Oo, totoo yan, Sarkada. Alam mo yun, kahit wala kang pasalubong, sasalubungin ka nila ng buong pagmamahal. Talagang kahit wala kang dala-dala, talagang sasalubungin ka nila. Sabik na sabik sila sa'yo, no? Yung mga kapatid mo, walang pakialam sa'yo. Pero yung mga alaga mong aso at pusa, ay hindi yung pusa kasi minsan walang pakialam. Pero depende sa breed, may mga pusa na masungit, may mga pusa na malalambing. Pero yung mga aso, as in, grabe talaga sila sumalubong. Halos talagang rikisin talaga nila. Kahit madumi, ako okay lang madumihan yung uniform ko nung college ako or yun nung high school ako. Talagang mayakap ko lang sila sa tarkada. Same. Next naman, sa mga sumagot, yung pagdating mo ng bahay, may sasalubong sa'yo kahit wala kang dalang pasalubong. Di ba sabi ko sa inyo eh. At kapag malungkot ka, merong magpapasaya sa'yo. Ika nga, stress reliever yung mga alaga. Totoo ka dyan, Storkada. Sobrang tumpak ka dyan. Kasi iba sila makiramdam, di ba? Iba sila makiramdam kapag alam nila na hindi ka okay, tatabihan ka ng mga yan. Kapag hindi ka okay, nakakaramdam sila na hindi ka okay, tatabihan ka nila. Tapos, wala, alam mo yun, nasa tabi mo lang sila. Tapos feeling mo mawawala na lahat ng problema mo. Next naman sa mga sumagot, sabi niya, hello. Grabe ka naman. Hindi naman masyado. Pero thank you po sa inyo. Hello din po sa inyo dyan. Good evening. Sabi niya, hello, Cutie Kimi G. Stress reliever kasi kapag merong alagang hayop sa bahay, parang naging parte ng buhay natin na makakasama sila ng permanente. Ingats po, puyat na naman hanggang early morning. Ay, totoo yan. Thank you. And sana samahan nyo ako magpuyat tonight hanggang madaling araw. Totoo, no? Talagang kung pwede lang silang makasama hanggang 100 years. No? Talagang okay lang. Basta nandyan sila sa tabi natin. Stress reliever, ika nga. Sunod naman sa mga sumagot, sabi niya, good evening po. Good evening din po sa'yo. To release emotion, may kausap para gumaan ang pakiramdam. Kung minsan nga, no, hindi ka naman nila talaga na naiintindihan fully yung mga sinasabi mo. Pero emotionally, naiintindihan ka nila. More than other people, no? Parang mas naiintindihan ka ng alaga mo. Parang kahit hindi ka nga magsalita, nagigets ka nila na hindi ka okay that time. 'Di ba?
Sunod naman sa mga sumagot, sabi niya, magandang gabi po, DJ Kimigora. Magandang gabi rin po. Masaya po magkaroon ng alaga sa bahay. Nakakaaliw po sila sa bahay at malaking tulong din po mag-alaga ng mga animal tulad ng aso at pusa. Salamat po. Oo, no, dahil bantay sila, ganyan. Pero syempre hindi porkit na nasa labas sila, syempre kailangan pa rin nila ng protection mula sa ulan, mula sa mainit na panahon. Kaya kailangan provided palagi ng tubig, ng sapat na pagkain and vitamins yung mga alaga nating aso at pusa, kung ano man ang alaga nyo sa bahay. Next naman sa mga sumagot sa ating star tanong. Kasi po, nakakaalis sila ng stress, lalo na po pag uuwi ka. Yung mga sumasalubong sa'yo, yung may kalakip o katabi ka sa higaan, yung lalapitan ka pa pag nalulungkot ka. O di ba nga, sa mga sargadas natin na relate dyan, nakatabi pa nilang matulog, yung mga alaga nila, yung tipong, kala mo sila yung may-ari ng kama, desisyon na humiga sila doon, no? Pero okay lang na sila yung katabi mo, basta parang nare-relief ka, kumbaga nababawasan yung stress mo, kapag malungkot ka, sasamahan ka nila, no? Next naman sa mga sumagot, sabi niya, parang nakaka-challenge kasi mag-alaga ng isang hayop. Totoo yan. Ito ay parang, ito akin, para akong nakaalaga o nag-aalaga ng kindergarten na bata. Alagain. Hehe, meet Paula. Oo, nakita natin yung picture natin sa comment section. Bisita kayo sa comment section natin. Napakaraming maku-cute na pusa at aso. Ubus na, sabi niya, meet Paula, the office cat. Sometimes a pest control cat. Ubus na mababait na mga EPs dito sa amin. Kakahuli niya. Oh, very good naman si Paula. Hello sa'yo, Paula. Sana ma-meet kita. Oo. Yung mga alagang pusa dyan, yun ang hunting sila ng mga daga o di naman kaya mga EPs sa ating mga kabahayan. Meron pa po ba tayong sunod? O next naman, o panghuli na ata ito. Good evening o good PM po sa maganda naming DJ Gora. Dapat pinagkakalat nyo talaga yan. Ay, joke lang, charot lang. Thank you po. Maraming salamat. Sabi niya, para po sa akin, masaya po ang may alaga kasi nakakawala ng stress, lalo na pagsasalubong sa'yo. Ganon. Oo, no, totoo. Lahat ng mga sinabi ng mga starkadas natin na sumagot ngayong gabi sa ating star tanong. Ako naman, para sa akin, yung bakit masaya mag-alaga ng kahit anong pet sa bahay natin. Basta kung anong trip niyong alagaan, basta maging responsable starkada, no? Masaya mag-alaga o magkaroon ng alaga sa bahay kasi para mo silang nagiging instant best friend, companion. Yun nga, kahit hindi ka nila naiintindihan verbally, pero nararamdaman ka nila. Pero minsan nga mas matalino pa ang aso o pusa kaysa sa tao. Oo, no? Parang kung makakaintindi sila, mas naiintindihan ka nila. Kaya naman, sa mga starkadas natin dyan na nag-aalaga, na talagang taos puso yung pagbibigay nila ng atensyon, ng affection sa kanilang mga alaga. Mabuhay kayong lahat! Thank you very much for being a responsible owner. Maraming salamat sa pagiging role model ninyo sa pag-aalaga ng inyong mga alaga dyan. Sana lahat ng mga may alagang aso at pusa o kahit anumang alaga man yan, maging responsable po tayo. Stop animal cruelty. Oo, no, nakakalungkot lang na may mga nababalitaan tayo na may ganong klase ng tao na gagawa ng ganon sa hayop, no, sa aso. So, dapat sad yun, sad. Hindi yun dapat na tinotolerate. Hindi dapat yun ginagawa o ninonormalize, no? So, dapat yung mga salbahe dyan, tigil-tigilan nyo na, nanggigigil ako sa inyo. Nako, dapat managot talaga yung
yung mga ganitong klase ng tao na wala namang ginagawa sa'yo yung aso eh. Wala namang ginawa sa'yo yung pusa. O bakit kailangan mo silang saktan? So, ako as a fur parent, I am an advocate also of stop animal cruelty. Utang na loob po. Sana Sir Kadas, maging responsable tayong hayop sorry. Maging responsable tayong owner, pet owner, utang na loob. So sa mga Sir Kadas natin dyan na talagang mapagmahal, saludo po ako sa inyong lahat. And I will stand doon sa ating advocacy na maging mabait na nilalang tayo sa mga hayop, oo, sa kahit anong living organism, sa kahit anong living things sa earth, dahil wala kang karapatan, yes, wala kang rights para saktan sila dahil hindi ikaw ang creator niyan. And sana ay magkaroon ng justice for Kilua. Oo, isa rin yan talaga sa mga bibigyan natin din ng highlight tonight. Yes, and yeah, stop animal cruelty, maging responsableng owner tayo. And sa mga nag-a-adapt, nako no, dito nanggigigil din ako sa mga to eh. Yung tinitingnan nila yung breed ng hayop para lang i-adapt. Alam nyo, pare-parehas silang may emotions. Alam nyo, pare-parehas silang talagang kailangan bigyan ng attention at pagmamahal. Huwag po tayong mamili dahil pare-parehas po silang living organism, living things. May feelings po sila. So sa mga namimili dyan na daw sila, animal lover daw sila, pero paano lang, yung mga social lang na breed yung gusto nila, ayaw nila ng aspin, tigil-tigilan nyo ako. Sermon tonight pala yung mangyayari, no? Well, anyway, Sir Kada, yun nga, hashtag stop animal cruelty, justice for Kilua po, and of course mga Sirkadas natin, be responsible owner, be responsible enough sa mga inyong alaga. Bigyan nyo sila ng pagmamahal, pagkain, vitamins at tubig. Oo, lalo na mainit po ang panahon ngayon. Well, anyway, maraming salamat Sirkadas sa mga sumagot sa ating star tanong tonight. Mamaya po may second batch po tayo na babasahin ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa pakikinig. Happy listening. Well, anyway, hanggang mamaya pa tayong 4 a.m. magkakasama. Dito pa rin sa ating programang It's All For You in the Evening. Sa ngayon, magbababay muna tayo sa ating live. Pero, patuloy ang ating pagkakwentuhan on air sa 102.7 Star FM. Let's go, BT muna. Balik-tugtugan tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang sa impilang yung pinapakinggan. The music and information ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. The evening's always special